Si Cindy Luceros, maganda, anak mayaman, matangkad, sexy, parang artista o modelo. Kung sa kasabihan nga nasa kanya na ang lahat. Sopistikada, ngunit bulgar, at hindi mahiyain. Isa sa mga katangiang pinakaayawan ni Alex. Nang mapadpad si Cindy sa probinsya para magtago sa kanyang ama, na walang ibang ginawa kundi ang pigilan siya sa kanyang pangarap na maging isang tanyag na modelo. At kung hindi siya masusunod, ay ipapakasal siya sa lalaking napili nito. Alex Monterreal, isang anak mayaman sa Santa Ana Province. Nang unang kita pa lang, nagustuhan na agad ni Sydney. Ngunit dahil nga sa ugali ni Sydney, ay kapaligtaran si Alex. Ayaw na ayaw niya dito. At dahil nga sa ugali ni Sydney, ayaw na ayaw sa kanya ni Alex. Kaya pinakaiiwasan siya neto. Ngunit kahit anong gawin ng binata, ay pilit pa rin lumalapit si Sydney. Kahit halos ipagtabuyan niya na ang dalaga, ay mas lalong napapalapit ang dalaga sa kanya. Hanggang sa hindi niya na namalayan, isang araw pagising niya, nagkakagusto na pala siya sa dalaga. Sa dalagang pinakaayawan niya. Ngunit ang napagtanggol niya na nagkakagusto na siya kay Sydney, ay hindi ito ang una niyang pinablema. Kasi naman, meron na siyang long-time ex-girlfriend na si Joanne. Kaya napapaisip siya kung paano niya sasabihin dito na meron na palang nagmamayari ng puso niya. Na pinilit, inagaw ni Sydney ang kanyang pagmamahal. Paano niya masasaktan ang kanyang long-time ex-girlfriend gayong alam niyang mahal na mahal siya neto? Isusugal niya pa ang kanyang puso sa dalagang tingin niya ay mukhang pinaglalaroan lang siya. Matapos maligo at magbihis, nagpasama si Sydney sa bago niyang kasambahay na si Aling Miding, kasama ang mga apo neto na si Benjo at Jojo sa bayan. Nandito siya ngayon sa Santa Ana Province, kung saan napili ng kanyang kuya na kasabot niya sa paglaya sa kanila. Paano ba naman ang kanyang ama ay pinipilit siyang kumuha ng kursong ayaw niya, kesyo para daw makatulong sa kanilang kumpanya. Kahit na ilang beses niya nang ipinaliwanag na hindi niya forte ang business at gusto niya talagang ipurso ang kanyang pangarap na maging tanyag na model. Ngunit para sa kanyang ama ay isa lang itong pag-aaksaya ng panahon. Kaya sabi niya, kung talagang ibipilit na ito sa kanya ang mga bagay na ayaw niya, ay lalaya siya. Oo, napakababaw na dahilan. Ngunit nasabi niya na at ayaw niya namang gawin talaga ang mga bagay na alam niyang di niya ikakasaya. Buti na lang at meron siyang kakatandang kapatid na handang tumulong sa kanya. Nagawa ng Kuya Jake niya na tulungan siyang lumaya sa kanila at patirahin sa bahay bakasyonan neto dito sa probinsya, na sa pagkakaalam niya ay matagal nang nabili ito ng kanyang kuya. Sa totoo lang, ayaw niya ang probinsya. Tingin niya kasi ay masyado siyang liberated para sa probinsya. Ngunit dahil napakaganda ng lugar, ay pumayag na rin siya. Tuwang-tuwa at manghang-mangha ang dalawang apo ni Aling Miding na si Benjo at Jojo nang pasakihin niya ito sa kanyang sasakyan. Kasi naman ay minsan lang daw sila nakakita ng babae na marunong mag-drive. Napapalingo na lang at pinasakay niya na sa sasakyan ang mga ito. Habang nasa biyahe, ay mabagal niya lang pinapaandar ang sasakyan dahil hindi niya alam ang daan at pinapaturo niya lang sa mga ito kung saan ang tamang daan. Kaya naman ay kitang-kita niya ang paligid. Nung nakita niya na merong napakagandang bahay, ay tinanong niya dito kung kanina iyon. Sa pamilya Dominguez yan, iha. Ang ganda, no? Opo, pero mas maganda yung bahay namin sa Manila. Mas malaki. Napahinto siya sa pagsasalita nang may natanaw siyang isang lalaki na tingin niya ay napaka-cute. Tamang sabihin, napakagwapo neto. Minsan lang siya magkagusto sa isang lalaki, pero nakakapagtaka sa isang probinsyano pa. Nausap itong babae na sa tingin niya ay mga 15 anyos lang. Siguro ay kasing edad lang ni Benjo. Manang, sino yung cute na lalaki sa labas ng may gate? Tanong niya. Si Alex yun at yung kapatid niya si Abby. Ate, pakihinto muna yung sasakyan. Tatanungin ko lang si Abby kung gusto niyang sumama.
Kaibigan mo yung kapatid mong Alex? Oo, ate. Sagot ni Benjo. Kaya inihinto ni Sydney ang sasakyan at hinayaang lumabas ang dalawang binatilyo. Maya-maya, narinig niya itong nagsasalita. Hi, Abby. Gusto mong sumama sa bayan? Kasamahan namin yung amo ni Lola, si Sydney. Oh, Jojo, Benjo, asan nyo na naman dadalhin yung kapatid ko? Kaya natutumbo ito, puro lalaking kasama. Kuya Alex, pupunta kami sa bayan. Pwede po bang isama namin si Abby? Sandali lang kami, promise. Sino kasama nyo? Si Lola at si Ate Sydney. Nagbabakasyon sa bahay ng mga Luceros. Di ba si Jake ang nakatira doon? Kasintahan niya ba yung si Sydney? Hindi po kuya. Sa pagkakaalam ko, kapatid na bunso ni Kuya Jake. Ganun ba? O sige, aalis na ako. Kayo na bahala kay Abby ha. Opo, kuya. Tayo na, Abby. Bye, kuya. Thanks. Sige, ingat ha. Yes, kuya. Pasok sa sasakyan niya ng dalawang binatilyo ay kasama na nito ang dalagita na si Abby at ipinakilala sa kanya. Titig sa kanya si Abby at sinabing, ang ganda-ganda mo ate, para kang artista o di kaya model, mga nakikita ko sa TV. Napatawa siya at sinabi na, ang galing mo kumilatis ha. Sa totoo lang, I like modeling, but my parents ayaw nila. Kuya mo yung kausap mo kanina? Giiba niya ng usapan kasi naman ay gusto niyang pag-usapan ng kuya nito na sa tingin niya ay type niya na. Oo, si Kuya Alex. Pero may isa pa akong kuya, si Kuya Anton. Ako yung bunso. Si Kuya Alex yung panganay. You know, your kuya is cute. I like him. Sabi niya ng derechahan. Marami talagang nagkakagusto kay kuya. Pero may girlfriend na siya si Ate Joanne. Maganda, pero may katabaan. Maputi rin, katulad mo. Kaso, maliit na babae. Hindi katulad mo matangkat. Masungit din yun. Pero kung nandyan si kuya, kala mo kung sinong anghel. Ang bait-bait. Napatango siya at sumeryoso sa pagdadrive. Pero walang ibang laman ng isip niya ng buong araw na yun, kundi si Alex. 1 linggo na ang lumipas matapos niyang pumunta sa bayan kasama si Abby, na kapatid ni Alex, at mga apo ni Aling Miding. Kaya naman ay naisipan niyang tawagan ang kanyang mga best friend na si Tricia at si Jenny. Una ay ayaw na itong pumunta sa probinsya kasi naman ay parehas niya ito na ayaw rin ng putik. Pero yung sinabi niyang ang Kuya Jake niya ang susundo sa mga ito ay agad naman pumayag. Kaya naman nung sumunod na araw ay napakaaga niyang gumising at nagulat pa si Aling Miding dahil napakaaga niya. Balak niya kasi itong tulungan magluto kasi ay nalaman niyang malapit lang ang dagat dito. Kaya naman gusto niyang maligo kasama ang kanyang mga kaibigan para magsaya at mawala ang bore niya. Kaya naman yung sinabi niya sa kanyang best friends na ihanda ang two-piece neto at ang sunblock ay tuwang-tuwa ang mga ito. Nang nasa dagat na sila ay para na itong mga bata. Wow, Sydney, ang ganda dito. Palundag-lundag pa na sabi ng dalawa. Masyadong malinis pero walang tao. Tayo lang. Palingi-lingi siya kasi kasama niya ang dalawang apo ni Aling Miding. At madadagdagan pa ito kasi naman ay natanaw nila mula sa malayo si Abby. Niyang dalawang best friend ay gusto ng maligo pero sabi niya kakain muna sila. Matapos nila kumain ay saka palang lumapit si Abby at manghang-manghang sinabi sa kanya, "Wow ate, ang sexy-sexy mo pala talaga no." Pasalamat lang siya kay Abby at dumiretso na siya sa dagat kasi naman ay napakasarap titigan ng dagat kaya nahahalina siya. Pare, Alex, tingnan mo yung kasama ng kapatid mo. Yung ba yung kapatid ni Jake? Ang sexy, naka-two-piece pa. Pwede ba Mike? Para kang namuboso. Hindi si Brian tsaka Rico nga halos lumuwa na yung mata. Kayong tatlo tumigil na kayo, nakakahiya kayo.
Bakit naman kami mahihiya, Alex? Siya tong nagsusuot ng nakakaakit tapos kami mahihiya. Sinabing tumigil na kayo, di ba? Nagagalaiti na sabi ni Alex. Hindi niya alam sa kanyang sarili kung bakit bigla na lang siya nagalit nang titigan ng kanyang barkada, yung babae na kapatid ni Jake. Kaya bigla siyang tumayo at pinuntahan ng mga ito. Tingnan mo to, nagalit titigan namin yung babae tapos siya yung lumapit. Hinubad niya pa yung t-shirt niya. Narinig niya ang pag-uusap ng kanyang mga kaibigan. Lumapit si Alex sa mga naliligo. Naku, si Kuya Alex, mukhang galit. Ano, Abby? Ang kuya mo? Asaan? Ayun no, banda dun. Patay, galit siya, Sydney. Hindi pa naman ako nagpapaalam. Paano na yan? Don't worry, Abby. Ako ang bahala sa'yo. Ayan na siya, Sydney. Abby, anong ginagawa mo dito? Kuya, naliligo sana. Ganun ba? Ikaw babae, anong ginagawa mo? Ako? Ano pa, edi naliligo. Magaling sumagot. Basta naliligo ako, ano pa bang tingin mo ang ginagawa ko? Mas lalong nanggalaiti sa galit si Alex sa sagot ni Sydney. Alam mo ba, ikaw lang yung pinagpepiyastahan ng mga barkada ko. Ano sa palagay mo? Nasa beach resort ka? Magsuot ka nga ng damit. Pilit pinasuot ni Alex ang damit niya sa dalaga. Ano ba? Bakit may pinapasuot sa akin yung t-shirt mo? May damit naman ako. Asan, Aber? Itong manipis na damit na to? Damit bang tawag mo dito? Parang ganun rin naman ah. Parang wala ka rin suot. Isuot mo yan. Sabay talikod ni Alex. Kuya, asan ka pupunta? Huwag mong sabihin yan lang yung gagawin mo dito. Kaya ka lumapit. Oo, at may gagawin pa ako. Nagiinuman kami ng barkado ko. Kaya medyo lasing na sila. Kaya please lang, huwag mo nang pasuotin ng tupis yung kasama mo. Huwag mong hubarin yung damit ko, Sydney ha. Kung hindi, malalagot ka sa akin. At kayong dalawa rin, turo ni Alex kay Trisha at Jenny. Ay, salamat. Umalis na rin si Kuya. Kala ko talagang galit siya sa akin. Ano ba yung kuya mo? Ang weird. Anong masama sa pagtutupis? Ate Sydney, alam mo, ayaw talaga ni Kuya na nakakakita ng mga babaeng katulad mo sopistikada. Yung parang liberated masyado. Kaya nga yung girlfriend niya si Ate Joanne, parang manang kung magsuot ng damit, ang haba ng palda. Ganun ba? Biglang may pilyang ngiti ang sumilay sa dalaga. Sandali lang ha, pupuntahan ko lang yung Kuya Alex mo. Sydney, bakit? Para ano pa? I just want to thank him. Tumango-tango si Abby. Trisha, tingnan mo si Sydney. Parang may kapilyahan na namang naiisip. Nako Jenny, pabayaan mo na siya. Hindi naman yan magpapapigil eh. Nang makalapit na si Sydney kay Alex, ay kumaway siya dito. Anong ginagawa mo dito, Sydney? Tanong ng binatang si Alex. Wow, anong iniinom nyo? Hindi pinansin ni Sydney ang tanong ni Alex. Sa halip ay nakahalubilo pa to sa kanila. Pahingi naman. Wow, ano tong iniinom nyo? I'm Sydney. What's yours? Hi, I'm Mike. I'm Brian. I'm Rico. Ano ba, Sydney? Bumalik ka na nga sa mga kasamahan mo. Ayoko. Nakikipagkilala lang naman ako sa inyo. Gusto ko lang kayong maging friends. Ang bore-bore kaya dito sa province kung walang friends. At saka nakikinom na rin. What's this ba? Sydney, tuba ang tawag dyan. Yung galing sa nyog, sabi naman ni Mike. Tikman mo. Wait, masarap ba yan? Sabi niya. Oo naman. Sagot naman ni Rico. Sydney, ano ba? You just please shut up, Alex. Paiinumin mo ba ako o isasauli ko tong t-shirt mo? Pananakot ni Sydney. Ano? Tinatakot mo ba ako? Sabi ni Alex. No. Kung ayaw mo ba ako talagang pasalihin sa inuman nyo, bakit ko isusuot tong damit mo?
Ibig sabihin nun, ayaw mo ako maging kaibigan. Matalinong sagot ni Sydney. Hindi ka rin pasaway, no? Makulit ka rin. You know, hindi lang ikaw nagsasabi ng sa akin. Si Kuya Jake din, sabi ni Sydney, na nangangasar pa. Oo, Sydney, uminom ka na. Sabay abot ni Mike sa kanya ng inumin. Abi na. Wow, masarap pala to. Matamis, sabi ni Sydney. Oo, ito pa oh, sabi ni Rico. Maya-maya pa, marami na ang nainom ni Sydney kasi sarap na sarap siya at hindi siya mapigilan ni Alex. Ewan ba ni Alex sa sarili niya kung bakit bigla siya naging protective sa babae na hindi niya naman kakilala. Tama na Mike, marami na nainom si Sydney. Tama na yan Sydney ha, lasing ka na. Hindi ah, anong hindi? Mukhang nagdadalawa na yung paningin mo. Halika na nga, ihahatid na kita sa mga kasama mo. Nanggigigil na sabi ng binata. Anong sabi mo Alex? Halikan? Wow, ang bilis mo naman. Pero sige, kung mapilit ka. Pagbibiro ni Sydney sa binata. At unti-unti niyang nilapit ang kanyang mukha kay Alex. Nang malapit na siya, napapikit si Alex. Ngunit nagulat siya nang biglang kumawa ang dalaga. Ano sa palagay mo Alex? Ganyan ako ka-wild. Hindi kita papatulan no. May girlfriend ka na sa pagkakaalam ko. Sabi ni Abby, Joanne ang pangalan. Sige na nga, aalis na ako. Bye guys. Sabi niya na lang at nag-walkout na siya. Pasuray-suray siyang bumalik sa kanyang mga kaibigan. Nag-aalala si Abby nang bumalik na siya at tinanong siya kung bakit siya ganyan maglakad. Ha? Anong problema sa paglalakad ko, Abby? Lasing ka ba? Pinainom ka ba ni Kuya? No, ako yung nagpumilit. Mukhang masarap kasi yung iniinom nila. Maway-kaway pa si Sydney sa direksyon nila Alex habang nakikipag-usap siya kay Abby. Alex, pre, naisahan ka doon na lupit. Malupit ka dyan. Pasaway ka mo. Pero aminin mo, muntik nang halikan. Nung pasaway na yun. Tumigil nga kayo ng pangangasar. Baka tamaan na kayo sa akin eh. Asar na sabi ni Alex. Ngunit sa loob-loob niya ay nahiya siya sa kanyang ginawa. Nung papauwi na sila Sydney at Abby, sakay ang kanyang sasakyan, ay mayroon siya nakitang di inaasahan. Tricia, ihunto mo muna yung sasakyan. May kakausapin lang ako si Ate Joanne. Dumaan kasi eh. Pinapasundo ko kasi si Kuya. Baka lasing na. Dali-daling lumabas si Abby sa sasakyan. Ngunit si Sydney ay dali-dali rin sumunod sa kanya. Abby, wait! I like to meet your Kuya's girlfriend. Kahit masuray-suray ang lakad, nakuha pa rin umabol ni Sydney kay Abby. Oh, Sydney, bakit? I like to meet Joanne, sabi ni Sydney. Pero Sydney, lasing ka na. Huwag ka nang makulit. Next time na lang, umalik ka na sa sasakyan. Pero, kulit na sumunod pa rin si Sydney kay Abby. Ate Joanne. Oh, Abby, anong ginagawa mo rito? Pauwi na ako, galing kami sa dagat. Si Kuya at saka yung mga barkada niya naiiwan. Pakisundo ate, baka nalasing na yun. Napakamutulo si Abby. Nung tumingin siya sa likod, ay nakasunod pala sa kanya si Sydney. Ay, siya nga pala, si Sydney. Kapatid siya ni Jake Luceros. Nagbabakasyon siya dito. Mataray siyang pinagmistan ni Joanne mula ulo hanggang paa. Pinasadahan ang tingin ni Sydney at rumihisto dito ang galit sa mukha. Bakit mo suot yung damit ni Alex? Payo ko si Sydney bago sumagot. This t-shirt. I don't know nga eh. Bakit pinasuot sa akin to ni Alex? Mas maganda naman ako pag nakatupis. Paliwalang sagot ni Sydney. What? Nagtupis ka sa dagat? Napakamutulo si Sydney. Why? There's anything about it? Sagot niya. Wala silang kaalam-alam na ang may-ari ng damit na pinag-aawayan nila ay papalapit na. May problema ba dito? Sabi ni Alex.
biglang pumunta sa likod ng binata si Cindy at lalong ikinagalit ni Joanne. Your girlfriend kasi Alex. I'm so natatakot na. I like lang naman to meet siya, kaya ako sumunod kay Abby. Tapos, he looked at me like a monster that's so very, very hungry. Lalong nanggalaiti ang babaeng si Joanne. Hoy, babae, tinatanong ko lang kung bakit mo suot yung t-shirt ni Alex. I said naman na I don't know, diba? Tumigil nga kayo para kayong mga bata. Abby, umalis na kayo ni Sydney. Ako nang bahala kay Joanne. Sabi ni Alex. Kaya naman, natakot si Abby at hinila na si Sydney. Pero, bumalik ulit si Sydney. Wait, Abby. Bakit na naman, Sydney? Lumapit na naman si Sid sa magkasintahan at hinalikan sa pisngi ang binata at saka hinubad ang damit neto at hinihagis kay Joanne. Thank you, Alex. Tumingin si Sydney kay Joanne at sinabing, here's your boyfriend t-shirt na. Isasaoli ko na. Talagang inasar na ni Sydney si Joanne. Hanggang sa makasakay na ng sasakyan si Sydney at Abby, ay tulala pa rin nakatingin si Alex. Ang hindi niya alam, talagang galit na sa kanya ang kanyang kasintahan. Talagang natulala ka na dyan, Alex. Sabihin mo, may relasyon ba kayo ng babaeng yun? Napaharap ang binata sa kasintahan. Ha? Wala. Tatarantang sagot ni Alex. Bakit kanya hinalikan? Ewan ko. Bakit mo siya pinasuot ng damit mo? Nanghagilap na isasagot ang binata. Kasi nga, kanina, nanuto pa siya. Pinagpepestahan siya ng mga barkada ko. Nainis ako, kaya binigay ko yung damit ko. Hindi dapat pinabayaan mo na lang yung malandi na yun. Joanne, huwag kang magsalita ng ganyan. Sanay lang siguro magsuot ng ganun si Sydney sa mga beach. Nakampihan mo pa talaga yung babaeng yun. Hindi sinasabi ko lang. Sa kabilang banda, tawa ng tawa si Abby sa nangyari. Nang nasa bahay na sila ni Sydney, lahat ay nakaupo na sa sofa at nagkukwentuhan. Nakita mo ba, Sydney, yung mukha ni Ate Joanne? Lalong pumangit nung kinis mo si Kuya. Grabe yung lupit mo. Alam mo, ikaw lang nakakagawa niyan kay Kuya. Kay Ate Joanne, alam mo bang bantay sa lakay yun? Selosa kasi yun si Ate Joanne. Kaya pag may umaaligid kay Kuya, talagang sobrang ginagawa niya. Ay nako, Abby, tumigil ka na. Yung kinakausap mo, bulong na pinitris siya at tumingin nga siya sa direksyon kung saan si Sydney. Kanina gising yan. Kanina yun. Pero talagang ganyan si Sydney. Kung anong nagustuhan ginagawa. Tinatawag nga namin yung devil angel ng barkada Kasi pagkasama mo yan, para kang naikasamang demonya na mukhang anghel, sabi ni Tricia. No, para sa akin, angel lang si Ate Sydney. Siguradong mag-aaway na yung dalawa, sa wakas maghihiwalay na sila. Ayaw ko kasi kay Ate Joanne, para kay Kuya Alex. Ikaw pala hindi, Willie. Ang sayang pang nag-aaway yung mag-shoot. Bahala ka kung anong gusto mong isipin, Ate Tricia. Basta masaya ako. Sige na, uuwi na ako. Magbibihis pa ako. Magbabanlaw. Kayo rin, magbihis na rin kayo at magbanlaw. Jenny, sino mo na maligo? Ako o ikaw? Itong si Sydney, paano to? Hayaan mo na siya dyan. Alam mo namang basta hindi naliligo, hindi yan matutulog sa kama niya. Dadalan ko na lang ng kumot, sabi ni Jenny. Mabuti pa, sabi ni Tricia. Nang matapos na silang maligo, ay kumain na sila. Pero merong kumatok, kaya naman agad na pinuntahan ni Tricia ang pintuan at binuksan. Oh, Abby, bakit nandito ka na naman? Kasi si Kuya, ako yung pinag-iinitan. Nag-aaway daw sila ni Ate Joanne. Bakit naman? Siya tong nagpasuot ng damit kay Sydney. Tapos ikaw yun inaaway. Kasi nga, inayaan ko daw na kita ni Ate Joanne si Sydney. Pinapasok ni Tricia sa loob ng bahay si Abby. Tapos ay nakiusap ito
na dito muna matutulog sa bahay ni Sydney. Nagulat pa ang dalagitang si Abby nang makita si Sydney na natutulog sa may sofa. Kaya nakiusap na rin siya na doon na lang din siya sa kabilang sofa. Total ay nandoon naman si Sydney. Umaga pa lang, nagising si Sydney dahil sa lakas ng katok na sa labas ng pinto. Sino bang taong po ng aga-aga? Tumayo si Sydney sa higaan. Dahil sa naalimpungatan siya, ay pinuksan niya na lang ang pinto basta-basta. At handa na sanang makipag-away kung sino mang tao ang nasa labas ng kanyang bahay. Ano ba, ang aga-aga? Bakit nabubulahaw ka ng kapitbahay? Alex? Anong ginagawa mo dito? Sa isang iglap lang ay nagising na ang diwa ni Sydney nang makita ang binata. Feeling niya biglang nagkakulay ang mundo nang mabungaran niya si Alex. Pero nung tumingin siya sa mukha nito, na mukhang galit na galit, ay agad rin nawala ang kulay ng mundo. Nasaan si Abby? Anong pinagsasabi mo? Anong nasaan si Abby? Hindi ba siya umuwi? Kung umuwi ba siya, maghahanap ba ako na ganito kaaga? Tsaka, pwede ba? Wala ka na sa dagat? Sabi ni Alex. I know. Bakit ganyan pa rin ang suot mo? Sabi ni Alex. Anong? Biglang napayo ko si Sydney at dali-daling tinakpan ng kamay niya ang katawan. Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi? Gusto mo sigurong tingnan yung katawan ko na nakatupis, no? Tumigil ka na nga dyan sa pagka-filimera mo. Nag-aaway na nga kami ni Johan dahil dyan sa suot mo. At si Abby na pagalitan ko dahil dyan. Galit na sabi ni Alex. Nakapamayuwang na sumagot si Sydney. Abay, ngayon ko lang nalaman na kasalanan na pala magtupis ngayon. Pamimilosope niya. Kuya, anong ginagawa mo rito? Tingnan mo, may balak ka pang itago yung kapatid ko. Abby, anong ginagawa mo rito? Sabi ni Sydney. Ate Sydney, kasi Abby, umuwi ka na. Pero kuya, uwi sabi. Naguguluhan man si Sydney kung bakit anong ginagawa ni Abby sa bahay niya ay pinayuhan niya pa rin ito na umuwi at sumama sa kuya neto. Pag-alis ng magkapatid ay naligo na si Sydney at nagalmusal. Tricia, bakit nandito kanina si Abby? Dito pa siya natulog? Oo, kasi pinagalitan ng kuya niya dahil sa'yo. What? Bakit may nagawa ba akong hindi ko alam? Bakit hindi mo ba alam yung pinagagawa mo kahapon? Siyempre alam, pero bakit kailangan niya idamay si Abby? At saka ang liit na bagay lang naman yung ginawa ko. Oo nga, maliit na bagay, pero nag-away ang magjowa dahil sa'yo. So what? Wala akong paki sa kanila. Ikaw talaga, Sydney. Wala kang konsensya. I have no, kaya lang tulog. As in sleep. Alam mo, Sydney, kabaliktaran talaga kayo ng Kuya Jake mo. Correct. Because my kuya is a boy and I'm a girl. Hay nako, talaga naman. Piloso pa. Natawa na lang si Tricia sa kanyang kaibigan at sumabay na rin sa pagkain. Sa kabilang banda, galit na galit si Alex kay Abby. Ikaw, Abby, simulan mo nang lumayo dyan sa Sydney na yan, ha. Baka mahawa ka. Kuya, mabait si Ate Sydney. Mabait mo yung tawag dun? Dilat mo nga yung mata mo, Abby. Basta kuya, friend ko na si Sydney. Cool siya and I like her very much kaysa kay Ate Joanne. E di lumabas din ang totoo para sabihin ko sa'yo, gusto ko si Joanne at wala akong pakialam kung ayaw mo sa kanya. Sydney, bakit bihis na bihis ka? Asan ka pupunta? Asan pa? E di kay Abby, siguradong todo super sabon na siya sa kuya niya. Pinagagalitan na siguro ang batang yun. Wag na, Sydney. Siguradong mas lalo lang magagalit sa'yo si Alex. I don't care. Si Abby ang pupuntahan ko at hindi siya. Nako, Jenny. Sabi ko sa'yo, kung ano ang gustong gawin niyan, masusunod. At walang sino man ko kontra. Nakahalukip-kip ang kamay ni Tricia habang sinasabi yun sa kaibigan niya. Sige, babay na. Alis na ako. Sabi ni Sydney. Gagamitin mo yung car mo?
Tanong naman ni Trisha. No sis, lapit-lapit lang naman eh. Don't need a car. I use my motor na lang. What? Ang iksi-iksi ng palda mo tapos magmumotor ka? Bakit hindi? Bagay naman diski kay palda and backless blouse sa akin. Hindi naman yun ang problema ko. Kung gaano kasi kahaba yung blouse mo, ganun din kaiksi yung palda mo. Okay lang sana kung nasa car ka. Magmumotor ka pa. Ano ba, Trisha? Relax. I have a panty naman eh. At saka, walang makakakita sa akin. Medyo balon naman itong palda. Iipitin ko na lang. Naku, bahala ka. Gawin mo kung anong gusto mo. Nakuha mo pang may joke. May panty. Thank you. Sige, bye. Nang makarating na si Sydney sa bahay ng mga Dominguez, ay agad siyang nag-doorbell. Isang babae ang nagbukas ng pintuan. Hindi naman ito mukhang katulong, pero medyo matanda na. Ito siguro ang mami ni Abby. Kamukha niya kasi. Hi po, I'm Sydney Luceros. Ako po yung nakatira sa bahay bakasyonan ng pamilya namin dyan sa may banda. Nagbabakasyon po kasi ako. Ah, ikaw yung nakakabatang kapatid ni Jake. Kilala niyo po yung kuya ko? Oo, iha. Kasosyo namin siya sa bagong tayong resort dito sa province namin. Ah, ganun po ba? Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo, iha? Ah, kasi po, gusto ko lang po sana makausap yung friend kong si Abby. Kung di po ako nagkakamali, anak mo po siya. Magkamukha po kasi kayo. Hay, oo, halika. Pasok ka. Salamat po. Abby, may bisita ka. Ma'am, I'm here in sala. Halika iha, nasa sala si Abby. Masayang bumati si Sydney kay Abby. Ngunit katabi nito si Alex na agad namang tinanong siya kung anong ginagawa niya dito. Umirap lang si Sydney at binulong niya na sungit na narinig naman ni Alex. Abby, how are you na? Siguradong sinabon ka na itong lalaking to, no? Naku, Ate Sydney, hindi lang ako sinabon. Pinanlawan pa ako. Ano nga palang ginagawa mo rito? Tanong ni Abby na si Alex naman ang sumagot. Ano pa? Didemonyohin na naman ako. Hoy, lalaki. Excuse me. Tingin mo ganun ako kadesperada. Hindi na kita kailangan demonyohin yun. Anong gusto mong ipalabas? Na may love lang ako sa'yo nang wala kang ginagawa? Definitely, boy. Sabay kindat pa ang ginawa ni Sydney sa lalaki. Nakinainis naman ng binatang si Alex. Hay nako, siguradong walang patutunguhan itong usapan na to. Mabuti pang magkulong na lang ako sa kwarto. Alam mo, Ate Sydney, ikaw lang talaga ang nakakagawa niyan kay kuya. Alam mo bang sa lahat ng kausap niyan, hindi yan nagpapatalo. Sa'yo lang laging tumatalikod. Sabi talaga yung babaeng yung mga sar. Sinong lalaki yung hindi maaakit sa kanya? Damit pa lang, nakakademonyo na. Lalong gumagrabe pag nagsasalita na at kumikilos. Pero hindi ako gaya ng iniisip niya. Hindi ako madadala sa pagpapakyut niya. Mahal ko yata ang girlfriend ko. Kausap ni Alex ang sarili habang tinutungo ang kanyang sariling kwarto. Abby, bakit ganun yung kuya mo? Kakaiba, ang weird. Sinabi mo pa, kung sa babae nga lang ibang-iba yung taste niya, talagang weird. Iha, halika, mag-snack na muna kayo. Tita, nag-abala ka pa? Okay lang naman. Iha, sige, kain na. What's this, tita? Mukhang masarap. Pineapple pie yan. Kanina ko pa yan niluto. Sakto namang dumating ka. Kaya kain na kayo. Thanks, mom. Thank you po, tita. Alex, iho, saan ka pupunta? Napalingon si Sydney sa kinaroroonan ni Alex. Kanila Mike, mom. Sabay talikod ng binata. You know, tita, may tatanong lang ako. Masama bang magtupis pag naliligo sa dagat? Biglang napahinto si Alex sa paglabas at nakinig. Siyempre, iha. Yes, biglang sambit ni Alex. Masama pag mataba ka at matanda na. Pero kung ganyan ako kasexy katulad mo,
Naku, inggit lang ang makakakita. Talaga, tita? Oo naman. Biglang nagpatuloy si Alex sa paglalakad papunta sa pinto. Ngunit napahinto na naman siya nang biglang nagsalita uli si Sydney. Tita, mayroon kasi akong kakilala. Galit pag nakakakita ng nakatupis. Talaga, iha? Baka naiinggit lang. No, tita. He's a boy. Kung ganun, kung hindi siya bakla, may gusto siya sa babaeng kinagagalitan niya pag nagtupis. No, tita. Wala siyang gusto sa babae. Actually, Lemon nga ang tawag niya sa babae kasi nadidemonyo daw siya ng babae. Siguradong bakla siya. Kung ganun. Siguro nga, tita, no? Pero mayroong girlfriend yung lalaki. Kaya hindi bakla. Di siguro may gusto siya sa babae. Alam niyo, tita, may punto ko. Siguro nga may gusto siya sa babae. At bakit niyo naman nasabing may gusto yung lalaki sa babae? May girlfriend nga to, di ba? Hindi nakatiis, lumapit na si Alex. Iho, kala ko ba aalis ka? Sabi ko nga aalis ako. Narinig ko kasi ang pinag-uusapan niyo. Kaya napahinto ako. Ganun ba, iho? Sa palagay mo, iho, may gusto yung lalaki? Walang gusto yung lalaki sa babae. Anong wala? Mami, wala akong gusto kay Sydney. What? Ano ka ba, Alex, iho? Hindi ikaw yung kakilala ni Sydney. Sabi ko nga, walang gusto yung lalaki sa babae. Bawi niya, dahil muntik ng mabuking. Hay nako, tumigil na nga kayo. Nakakatawa kayo. Nako, Abi, iha, ano bang nakakatawa dun? Mami, nako, huwag ka nang magtanong. Baka matawa ka rin. Siya, sige. Aakyat na ako at nakakapagod kayong kausap. Tita, uuwi na rin ako. Naku, iha, dito ka na mag-dinner. Naku, wag na po. Siguradong mag-aalala yung mga kasama ko sa bahay. Susunod na lang. Sige, ikaw ang bahala. Thanks, tita. Bye, Abby. Bye, Alex. Aalis na ako. Baka tuluyan na magkagusto yung lalaki sa babae. Pangasar niya. Sige na, umalis ka na. Para kami ka pang sinasabi. Nagigigil na sagot ni Alex. Pagkatapos ng ilang araw. Sydney, saan ka pupunta? Gabi na. Trisha, alas 6 pa lang. Magpapahangin lang ako. Magpapahangin daw. Tapos gagamit ng motor. Hayaan mo na, Jenny. At least ngayon, hindi na nakapalda ng short na. Nagpaalam na si Sydney sa kanyang mga kaibigan. Gustuhin niya mang-isama ang mga ito. Ay inisip niyang hindi na lang muna. Kasi gusto niyang mapag-isa at makapag-isip-isip kasi netong mga nakaraang araw. Parang feeling niya, bagay muna siya ni Alex. Lagi na lang kasi itong nasa isip niya at di naman siya maalam sa lugar na to at dagat lang ang kanyang napuntahan. Kaya dumiretso na lang siya doon. Habang nilalanghap ang sariwang hangin, ay may natanaw siyang mga bata na tila naglalaro. Ngunit nang nakita niyang parang may tinotorture na ibon ang mga ito, ay agad-agad niyang sinaway ang mga bata. Hoy mga bata, anong ginagawa niyo dito? Gabi na. Nanguhuli lang po kami ng ibon. What? At bakit naman? Wala lang po. Pwede bang mga bata? Masama yan. Kawawa naman yung mga ibon. May buhay din yan. Pero ate, kailangan namin itong gawin. Hindi pwede. Amin na yan. Huwag naman ate. Ano ba? Tapilitan niyang inagaw ang mga ibon sa mga bata. At dahil mas malakas siya dito, ay naagaw niya ito. Agad niyang pinakawalan ng mga ibon. At naaasar na nagtanong ang mga bata. Bakit mo pinakawalan, ate? Nagtanong pa kayo? Sinabi ng masama. Ang kulit niyo naman, umuwi na kayo. Sabi niya na medyo nababanas na rin. Paano kami uuwi niyan? Pinakawalan mo na yung ibon. Benta namin yun para may pambili kami ng pagkain. Bakit kasi hindi na lang kayo umuwi sa inyo? Doon na lang kayo kumain.
O di kaya manghingi kayo sa papa nyo o sa mama nyo. Wala kaming papa. Anong wala? Pwede ba yun? Siguro, pero may mama kami. Kaya lang wala siyang pera eh. Kasi hindi siya pumasok sa trabaho. Kasi may sakit yung bunso naming kapatid. Kailangan niyang bantayan. 3 pala kayo. Hindi ba kayo nag-aalala sa kapatid niyo? Umuwi na kayo. Nag-aalala nga po kami. Kaya po kami nanghuli ng ibon para may pambili ng pagkain. Kasi baka nagugutom na yun. Di akalain ni Sydney na makakakita siya ng mga batang ganito. Nung bata pa kasi siya ay hindi niya naranasan ng mga ganitong bagay. Kaya agad na nakaramdam si Sydney ng awa sa mga bata. Kaya pinagpasyahan niyang tulungan ang mga ito. O sige, dahil kasalanan ko naman, papalitan ko na lang yung mga ibon na nawala. Isinama niya ang mga bata. Gamit ang kanyang motor ay umuwi siya sa bahay nila at kumuha ng pera. Matapos yun, ay ang sasakyan niya na ang kanyang ginamit papunta sa bayan kasama ang mga bata. Bumili siya ng groceries at fast food para may makain ng mga bata. Matapos yun, ay agad-agad niya na rin inuwi ang mga bata sa bahay nito. Nagpaliwanag siya sa ina ng mga bata kung bakit niya binigyan ng pagkain at hinatid ang mga ito. At bago pa siya umuwi, ay inabutan niya ng pera ang ina ng mga bata. Agad-agad tumagi ang ina ng mga bata. Sa halip ay tinanong lang kung anong pangalan niya. Ngumiti siya at sinabing, Sydney Luceros po. Salamat Sydney ha. Hulog ka ng langit. Napakaganda mong bata at napakaganda rin ng puso mo. Binigay niya ang cellphone number niya in case na pag may problema ay matawagan siya ng mga ito. At yung pera ay siniksik niya lang sa bulsa ng isa sa mga bata na tinulungan niya. Salamat talaga iha ha. Sobra-sobra na yung naitulong mo. Hindi ka namin kaano-ano pero tinulungan mo kami. Ngumiti siya at kumaway sa mga bata at pinaalalahanan pa ang mga ito na wag nang manghuli ng mga ibon. Nang makaalis na ang sasakyan ni Sydney, ay dali-dali namang pumatok si Alice sa bahay ng mga bata na kasama kaganina ng dalaga. Sinundan niya kasi ang dalaga na makita niyang sinakay nito ang mga bata sa motor nito. Natakot kasi siya na baka may gawing masama ang dalaga sa mga bata. Tao po, katok ni Alex sa pinto. Bakit po? Anong kailangan niyo? Dali-dali siyang pumasok. Nakita niya ang isang babaeng mapayat na sa edad 30 siguro mahigit. May dalang bata na maliit at nakita niya rin yung 2 batang kausap ni Sydney kaganina. Iyo, ano may paglilingkod namin sa iyo? Pasensya na po at pumasok na ako. May tatanong lang po kasi ako. Anong ginagawa ni Sydney kaganina dito sa inyo? Bakit kuya? Kasintahan mo po si ate? Hindi ah. Bakit niyo tinanong kung anong ginagawa niyo dito? Nag-aalala lang kasi ako. Baka may ginawa naman siya. May ginawa? Oo, may ginawa nga siya, Iho. Bakit magagalit ka ba? Binigyan niya kasi kami ng pera at pagkain. Pinag-grocery niya pa kami. Pasensya na ha, tinanggap ko. Kapos kasi kami ngayon. May sakit pa tong bunso namin. Buti na lang nakilala ng mga bata ang asawa mo. Pero kung babawiin mo ito, hindi po, sa inyo yan. Binigay yan Sydney. At saka hindi ako asawa ng babaeng yun. Napatango lang yung babae. Ganun ba? Pasensya na ha. Sabi mo kasi hindi mo kasintahan si Sydney. Akala ko asawa mo. Bagay kasi kayo. Kung ganun, kaano-ano mo siya? Kaibigan ko lang po siya. Ang mga bata, hindi ba kayo sinaklan ni Sydney? Nung nagalit siya nung nakita niyang nanguhuli kayo ng ibon? Hindi po. Nagalitan niya lang kami. Hindi niya kami sinaktan. Sinama nga po niya kami sa bayan at pinakain. Binigyan niya po kami ng maraming groceries. Ganun ba? Sige, aalis na ako.
Pasensya na po uli. Ulit kinakalkula ni Alex sa kanyang isip ang mga bagay na nasaksihan niyang ginawa ni Sydney. Hindi ako makapaniwala. May kabutihan pa palang natitira sa babaeng yun. Sa kabilang banda, nakauwi na si Sydney sa kanyang bahay. Oh, Sydney, ginabi ka na. Kanina ka pa namin nihintay. Kumain ka na ba? Oo, bago ako umakyat dito sa kwarto. Kumain na ako. Sige, at matutulog na ako. Hindi ka ba magkukwento kung anong ginawa mo? Nagmamadali ka kanina. Wala akong ikukwento. Nagpahangin lang talaga ako. Yun lang yung ginawa ko. Ano sa palagay yung ginawa ko? Wala akong kapilihang ginawa, no? Sige na, matutulog na ako. Tumalikod si Sydney sa kanyang mga kaibigan at sinubukang matulog. Pero nakatulog na lang ang kanyang mga kaibigan at gabing-gabi na, pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. At naiinis niyang sinabi, bakit hindi ako makatulog? Bakit niisip ko yung Alex na yun? Bakit gwapong-gwapo talaga ako sa kanya? Wala akong pakialam kung masungit siya. Basta crush ko na siya. Nakakainis lang may jowa na siya. Ay naku, matulog ka na, Sydney. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sydney? Sydney? Alex? Is that you? Baby? Ano ginagawa mo dito? May sasabihin ako sa'yo. Ako rin, Alex. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun, Sydney? Ano kasi, ikaw na lang mauna. Sige, ako nang mauna. Sydney, I like you. Nung una pa lang kita nakita, gusto na kita. Talaga? I like you din naman eh. Kaso may jowan ka na. Wala akong pakialam, basta Sydney, mahal kita. Alex, I love you too. Sydney, Sydney, hoy Sydney. Bakit? Ay, bakit? Sydney, wake up. Abby? Abby? Anong ginagawa mo dito? Asan si... Sino? Si Trisha? O si Jenny? Ha? Oo. Asan sila? Napakamot at ginulo ni Sydney ang kanyang buhok dahil sa nabungaran niya si Abby nang nidilot niya ang kanyang mga mata. Bakit mo ba ako ginising? Ang ganda-ganda ng dream ko eh. I kiss na sanang may papa. Ikaw talaga? Ang dami-daming araw na kukulitin mo ako ngayon pa. Sabi ni Sydney. Hay nako, huwag ka nang magreklamo. Si mami ang sisihin mo. At bakit, Aber? Ikaw ang nagising sa akin tapos sisisihin mo yung iba. Kasi nga po, pinapapunta ako ni mami sa bahay mo. Magpapaturo daw siya nung mag-bake ng cake. Ano? At paano naman niya nalaman na marunong akong mag-bake? Sinabi ko kasi natikman ko yung gawa mo nung binuksan ko yung rep niyo. Naubos ko nga yung chocolate cake eh. Sabi ni Manang Mining, ikaw daw nag-bake mo. Kaya naikwento ko kay mami. Kaya yun yung tusan niya akong pupuntahin ka sa bahay. Pabuntong hininga si Sydney. Alam mo namang, hindi kami magkasundo ni Alex. Kaya hindi ako pwedeng pumunta sa bahay niyo, di ba? Huwag mo nang problemahin yun, Ate Sydney. Sumama ka na, dali na. Hindi na nakatanggi si Sydney. Kaya naman ay agad-agad siyang naligo. At nang makarating na sila sa bahay nila Abby, ay bumati siya sa ina nito. Naku, Iha, pasensya ka na ha, nabala pa kita. Lumiti si Sydney. Okay lang po. So, simulan na natin? Sabi ni Sydney nang nakangiti. Maya-maya pa, isinimulan na nilang mag-bake. Tinuruan ni Sydney ang mami ni Abby step by step sa flavor ng cake na gusto niya ito. Ngunit nang subukan ni Sydney na buksan ng kondensada, ay aksidente siyang nasugatan. Aray! Sabi ni Sydney. Oh, bakit iyan? Paano ka? Tanong ng mami ni Abby. Sydney, bakit? Wala to. Huwag kayong mag-alala.
Cindy, may sugat ka? Wala to, Abby. Tinalian ko na ng panyo para hindi madugo. Bakit kasi ako sa dugo eh. Kayo na tumapos ha. Kasi parang bigla na lang lumagapak si Sydney sa sahig. Iya, gumising ka. Anong nangyari sa'yo? Abby, tawagin mo yung Kuya Alex mo. Parang nahimatay si Sydney. Mabilis na tumakbo si Abby sa kwarto ng Kuya Alex niya at nagsisisigaw. Kuya Alex, help! Bakit? Anong problema? Ang aga-aga, Abby, nagsisisigaw ka. Kasi magsalita ka. Si Sydney nahimatay. Nasugatan kasi siya. Nasugatan? Bakit? Bakit mo nalaman? Kuya, kasi nagpapaturo lang kami kay Sydney ng specialty niya ng cake. Tapos, asan siya? Nasa kusina, kuya. Tayo na. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Dali-daling bumaba si Alex papunta sa kusina. Mami, tabi. Amin na si Sydney. At dadaling ko siya sa kwarto. O sige, madali ka iho na magamot ang sugat niya. Matagal bago nagkamalay si Sydney at nang magising siya, nakita niya na nakaupo sa gilid ng kama si Alex. Alex, bakit ka nandito? Oh, gising ka na pala. Kumain ka muna. Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Ano pa? Eh di nakahiga ka sa kama ko. What? Aray. Ayan, buti nga. Huwag ka kasi munang kumilos. Medyo malaki ang sugat mo. Bakit hindi ka nagreklamo kay mami? Nasugatan ka na pala. Pagalit na sabi ni Alex. Ngunit, tono naman na nag-aalala. Sabay pasok ng mami nito. Oo, iha. Nagising ka na pala. Tinakot mo kami kaganina. Buti nilang napadaan yung dalawa mong kaibigan bago umalis. Sinabi nilang talagang nahihimatay ka pag nakakita ka ng dugo. Isusugod ka na nga dapat namin sa ospital. Ay siya nga pala, sabi ng mga friends mo, uuwi muna sila sa Manila. May kasal silang pupuntahan. Alam naman nilang hindi ka sasama. Hindi na rin daw sila nakapagpaalam kasi nagmamadali sila. Kaya hindi nila hinintay yung paggising mo. Sige na, pahaba pa ako. At Alex, bantayan mo mabuti si Sydney ha? Yes, ma'am. Ano ka ba, Sydney? Maldita mo tapos dugo takot ka. Nakakahiya ka. Tumawa ng napakalakas si Alex. Sige, tumawa ka pa. Sa takot ako sa dugo, ano magagawa ko? May phobia ako. Pwede ba? Huwag ka na mag-inarte. Magaling ka na. Halika na, iuwi na kita sa inyo. Hindi mo pa narinig yung sinabi ni tita. Sabi niya, alagaan mo ko. Hindi pa alisin. Sige ka, sisigaw ako, isusumbong kita. Subukan mo, dadagdagan ko yung sugat mo. Talagang nanghahamon ka pa, ha? Talagang nanghahamon ako. Giit naman neto. Hindi mo nagawang sumigaw ni Sydney. Dahil nalikan siya ni Alex. Natulala ang dalaga sa sobrang pagkabigla hanggang sa maglilay na ang nakalapat nilang labi at hindi pa rin siya nakakapagsalita. Sorry. Ito kasi, ngumiti ng mapakla si Sydney. Okay lang, cute ka naman eh. Pero ang hindi ko mapapatawad yung kamay ko dinaganan mo. Sabay haplos ni Sydney sa kanyang kamay. Aray, yung sakit. Sabi na nga, papalitan ko ng benda. Aray naman, Alex, dahan-dahan. Masakit pa. Oo, syempre masakit. Biga ka na lang para mawala na yung sakit. Hindi. Ayoko. Masakit pa rin eh. Upo ka. O isandal mo yung ulo mo dyan sa kama. Ayoko. Masakit pa rin. At anong pwesto ang di masakit? Ang di masakit na pwesto? Oo, ang kulit mo. Ganito oh. Sa pagkakataong ito, si Sydney naman ang umalik sa binata. Dagli naman itong lumayo at pinagalitan siya. Ano ba, Sydney? Bakit ka galit? Magtatanong ka pa kung saan pwesto ang hindi masakit tapos magagalit ka. Pamiloso ni Sydney. Ako talaga ikaw, nandilimonyo ka na naman. Nakalis na nga. Tumayo si Alex. At agad-agad naman siyang pinigilan ni Sydney.
Saan ka pupunta? Teka, sandali. Hinawakan ni Sydney ang kamay ng binata at hinatak sa kama. Niyakap niya ito ng mahigpit, pero pinilit kung mawala ng binata. Pero hindi niya magawa dahil wala siya sa tamang posisyon. Hanggang unti-unti na itong bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Na makaalis na siya sa pagkakayakap ng bulaga, hinarap niya si Sydney. Pagagalitan niya na sana ito, ngunit nakita niyang natutulog na ito. Saglit niya itong pinagmasdan. Ang bilis makatulog. Mukha talaga siyang anghel. Sydney, sayang. Mahinang sambit ni Alex. Oh, iho. Kamusta na siya? Nagulat bigla si Alex na magsalita sa likod niya ang kanyang ina. Mami. Tulog na po siya uli. Ganun ba? Sige, pabayaan mo munang magpahinga.